Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Kailangan ba talaga ng reliyon? Meron ba talagang reliyong sa Diyos na sukat nating ikaligtas? Kasi po, may mga nagsasabi hindi na kailangan ang reliyon. Ngayon, palibhasa ako po ay isang Muslim, mangangaral sa Islam. Nais ko pong ibahagi sa ating kababayan kung ano po ang nakasaad sa Quran. Alam ko po ang mga kababayan natin ay nalilito. Lalo na pag ang pinagbabatayan nila ay Biblia, talagang malilito ka kasi wala namang nakalagay sa Biblia kung ano talagang pangalan ng reliyon. Bagamat may salitang reliyon sa Biblia, mamaya po babasahin natin. Ngunit kung anong pangalan ng reliyon na galing sa Diyos ay wala pong mababasa sa Biblia. Ikumpara po natin ngayon sa Quran. Bakit talagang lalo akong humanga sa Quran sapagkat yung ambiguity mo, yung kalituhan mo mawawala Basahin mo lang Unawain mo lang ang sinasabi ng Quran. At ang maganda sa Quran, direktang sinasabi. Ngayon, patungkol po sa reliyon, ito po ang utos ng Diyos sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos na tunay na lumalang sa ating lahat. Ito po ang kanyang sinabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kaya panatilihin mo ang iyong mukha, ibaling mo ang iyong mukha, ang iyong sarili, isuko mo ang iyong sarili sa reliyong dalisay, ang katalagahan ni Allah, na kanyang nilikha ang mga tao batay dito. Meron palang katalagahan, nature, kalikasan, na nilikha ang Diyos. In other words, ayon sa kalikasan, meron palang reliyon na kung saan dapat nating ibaling ating sarili, ipanatili natin ang ating sarili, iharap natin ang ating sarili sa reliyong ito, na ito'y reliyong dalisay. Meron pong binanggit na reliyong dalisay. At ang reliyong dalisay na ito ay ayon po sa katalagahan o kalikasan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sa pamamagitan ng kalikasan o katalagahan ito, according to this nature, in other words, ayon sa makatuwid, ayon sa reliyong ito, nilikha niya ang mga tao. Meron pala talagang reliyon, na itong reliyon na to ay ayon po sa katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatuwid ng reliyong ito, dito niya nilikha, patay dito, nilikha niya ang mga tao. Meron pala talagang idinalagang reliyon sa atin. Merong reliyon. At nilinaw pa ng ating nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Patungkol din sa reliyon ito, na ang sabi niya, yung kanina binasa po natin, Surah Ar-Rum, chapter 30, verse 30, ito naman po ay verse 43. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Kaya't panatilihin mo ang iyong mukha sa matuwid at tamang reliyon bago dumating mula kay Allah ang araw na walang sinuman ang makapipigil nito. Sa araw na iyon, ang sangkatauhan ay mahati. Ito'y sinabi niya sa the same chapter, parehong kabanata. Pautos po niya sinabi, ibaling natin, iharap natin, ipanatili natin ang ating sarili, ang ating mukha. Saan? Sa matuwid at tamang reliyon. Bakit? Bago dumating mula kay Allah ang araw na walang sino man ang makapipigil. Ano pong ibig sabihin nun? Yung araw po ng paghukom.
So, sinasabi po sa atin ng Diyos, batay po sa Quran, dapat yakapin natin ang reliyon nito. Dapat dito natin isuko ang ating sarili. Dito natin ipanatili ang ating sarili. Saan? Sa matuwid at tamang reliyon. Bago dumating ang araw na walang sinuman ang makapipigil. Sa araw na yon, ang sangkatauhan ay mahati. Bakit po mahati? Mahati sa dalawa, yung naliligtas at yung mga magtatamo po ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano naman ang consequences? Kapag hindi ka naniwala sa reliyong ito, man kafara fa'alayhi kufruhu wa ma 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Sino man ang tumangging maniwala sa makatwid, ito po yung susunod na aya verse 44. Kanina verse 43, tapos ngayon verse 44 ng Surah Ar-Rum. Sino man ang tumangging maniwala sa makatwid, yung ikaw ay hindi naniwala sa reliyon, na kung saan inutos sa atin na dapat ibaling natin, iharap natin, ipanatili natin ang ating sarili sa matuwid at tamang reliyon na iniutos po sa atin. Na ito ang kalikasan, katalagahan po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sino man ang tumangging maniwala ay pagdurusahan niya ang pagtanggi niya sa paniniwala. Pag ikaw ay tumanggi, hindi naniwala, merong consequences ang pagtanggi mo sa paniniwala, pagtanggi mo sa pagsampalataya. At ang sino mang gumawa ng kabutihan, yan ay isang paghahanda para sa kanilang sarili sa isang mabuting kahantungan. In other words, kaligtasan po. Kaya sinabi niya, that He may reward those who believe. That He may reward those who believe. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَافِرِينَ. Upang kanyang gantimpalaan ang mga sumampalataya at gumawa ng kabutihan mula sa kanyang biyaya, katotohanan, hindi niya iniibig ang mga tumangging maniwala. Sino po yung mga gagantimpalaan? Yung mga sumampalataya. Saan po? Naniwala sa reliyon na itinuturo po sa atin, ipinag-uutos po sa atin, doon natin dapat ibaling, doon natin dapat ipanatili ang ating sarili. Yakapin natin ang isang matuwid at tumpak tamang reliyon. Meron palang matuwid at tamang reliyon. Kaya tama lang na tayo po ay maniwala sa reliyon. Tama po na ang reliyon pala, pinagpauna sa atin. Yung reliyon, dapat yakapin natin ito, dito natin ipanatili ang ating sarili, ibaling natin ang ating iharap ang ating sarili, kaya panatilihin mo ang iyong muka sa matuwid at tamang reliyon, sapagkat bago dumating mula kay Allah ang araw ng paghukob, sukat na ating ikaligtas. So kaligtasan po ang tinuturo patungkol sa reliyon nito. At itinuro po sa atin na tayo po ay pinatnubayan sa matuwid na landasin, tuwid na daan, matuwid na landas. Ang sabi po niya, Kul inanni hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sabihin mo, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landasin. Isang reliyong tumpak, isang reliyong tama na siyang paniwala ni Abraham bilang isang makatotoo at hindi siya napabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba. Ito palang reliyon nito ay reliyon ni Abraham. Ito palang reliyon nito, pinapasabi po sa atin ng Diyos na lumalang sa atin na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin daw natin sa mga tao, sabihin mo, tunay na ako
ay pinatnubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landasin. Tuwid pala to. Ano itong tuwid na landasin? Isang reliyong tama na siyang paniniwala ni Abraham. Ito palang reliyon na ito, mismo ang Diyos na lumalang sa atin, na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na tunay, ang nag-uutos sa atin, isabihin natin sa mga tao na tayo ay pinatnubayan sa tuwid na landasin. Ano ang tuwid na landasin? Isang reliyong tama na siyang paniniwala ni Abraham. Ano po yung pangalan ng reliyon na ito? Na reliyon, paniniwala ni Abraham. Isang reliyong tuwid na landasin. Isang tamang reliyon. Ang reliyon na katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatwid sa pamamagitan ng reliyong ito, nilikha niya ang mga tao. Ang sabi niya sa surah Al-Imran, chapter 3, verse 19, Inna ad-din 'inda Allahil Islam. Tunay na ang reliyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. Binigyan po ng pangalan Nilinaw pa na yung Islam pala, ito pala ay katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa pamamagitan ng katalagahan ito, ang reliyong ito, dito niya nilikha ang tao. Ito ay tuwid na landasin. Ito ang tamang reliyon. Ito ang reliyon ni Abraham. Ano pangalan ng reliyon? Mismo ang Diyos na nagsabi, Islam. Okay, malinaw po ang Quran, napakalinaw. Ito pala reliyon ni Abraham. Sino po ba si Abraham? Ang sabi po sa verse 67 ng surah Al-Imran, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Si Abraham ay hindi isang Hudyo. Paano siya maging Hudyo? Tribo yung Hudyo, apo niya yun sa pamamagitan ng kanyang pangalawang anak na si Isaac. At hindi isang Kristiyano. Si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano, lalo na hindi Kristiyano. Pagkos siya noon ay isang makatotoong Muslim. Hindi siya napabilang sa mga nagtambal kay Allah. Yan po si Abraham. Isang Muslim, isang makatotoong Muslim, isang Muslim hanip na kailanman ay hindi nagtambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang Diyos lang ang sinasamba ni Abraham at ang lahat ng mga anbiya, ng mga propeta at mga sugo. Ito pa lang si Abraham ay isang Muslim. Kung si Abraham ay Muslim, kami po ay Muslim din. Sapagkat ipinagpaunan na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, makipagbaka kayo sa surah, sa chapter 22 verse 78 ng Quran, makibaka kayo alang-alang kay Allah ng totoong pakikibaka. Siya ay humirang sa inyo at hindi siya naglagay sa inyo sa reliyon ng anumang pahirap. Ito ay reliyon ng inyong amang si Abraham. Siya si Allah ay tumawag sa inyo. Siya ang tumawag sa inyo na mga Muslim. Tinawag kayong mga Muslim noon pa. At dito sa Quran, upang ang sugo ay maging saksi sa inyo at kayo naman ay maging saksi sa mga tao. Noon pa, panahon pa ni Abraham, Muslim na ang tawag sa mga lingkod ng Diyos. At noon pa, si Allah, siya mismo ang tumawag sa ating bilang Muslim. At ngayon, sa umma po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tunay ng lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag ng mga Muslim. Nang ibig sabihin, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos niyan, itinuro sa atin kung ano ang pangalan ng reliyon. Ng reliyon na ito ay isang tuwid at tamang reliyon. Sukat nating ikaligtas. Sinabi niya pa sa surah Maida, chapter 5, verse 3,
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sa araw na ito ay nilibos ko para sa inyo ang inyong reliyon. Binuo ko sa inyo ang aking pagpapala at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang reliyon. Pinirpekto niya na. Ano pong ibig sabihin? Sa pagdating po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo, wala na pong ibang sugong darating pagkatapos po niya. Perpekto na po ang reliyong Islam. In other words, wala nang bagong utos na darating. Nagsara na po. Naging perpekto na po. Yung dapat alalahanin, gawin ng isang taong nais niyang maligtas sa araw ng paghukom, wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas pa sa pananampalatayang ito sapagkat ito'y perpekto na. Perpekto na. Sa pamamagitan po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinumpleto na ng Diyos, kinumpleto na ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanya itong binuo bilang pagpapala, ni'ma, at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang reliyon. Kumpleto na po ang reliyong ito. Kumpleto na po ang Islam, wala ka nang hahanapin. Sukat nating ikaligtas. Kaya, pag ikaw ba, may ibang reliyon pa, kaya nagsasabi, tama po, hindi natin kailangan ng reliyon, lalo na kung ang reliyon ay hidwa. Ngayon, kapag tayo pumili pa ng ibang reliyon, ano po ang kahinatnan kapag may iba tayong reliyon, liban pa sa reliyong itinuro sa atin ng Diyos, ayon po sa Quran. Pakinggan po ninyo. Sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sinumang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang reliyon, hindi iyon matatanggap mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Ikamatay mo, saksi ni Jehovah ka, Baptist ka, Roman Catholic, born again, ikamatay mo, nasa dating daan ka, Iglesia ni Cristo ka, hindi po tatanggapin ang reliyon na yan. Ang samahang pangreliyon na yan. Hindi po tatanggapin sapagkat ang official religion sa araw ng paghukom, the official religion in the day of judgment, ay Islam. Sapagkat ang sabi, ang sinumang naghahangad ng iba pa ng Islam bilang reliyon, hindi iyon matatanggap mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga talunan o malulugi. At napakalino po ng Quran, ng mensahe ng Quran. Kaya, panghuli, yung mga nasa pananampalatayang Islam, nang ibig sabihin ay ng Islam ay pagsukong ganap na may kapayapaan sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, palibasa, yun ang kanyang palatuntunan, yung mga sumuko ay tinatawag na Muslim. At ang mga Muslim, pinangakuan po ng kaligtasan. Ang sabi niya sa isang aya ng Quran al-Karim, Ya ibadiya la khawpun alaykumul yawma wala antum tahzanun. Alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Ang sasabihin po, naway tayo ang makarinig nito. Tayo ay anyanyahan po nito. Tayo ang tawagin, isa tayo sa mga tatawagin. Ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sasabihin sa araw ng paghukom, O aking mga lingkod, wag na kayong matakot, wag na kayong malumbay. Palibasa kayo'y sumampalataya sa aming mga tanda at kayo ay mga Muslim, pumasok kayo sa paraiso, kayo 10 ng inyong mga asawa. Napakagandang balita.
Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Malinaw pong mababasa sa Quran, ano pangalan ng reliyon? Islam. At ang Islam, dapat yakapin natin bago dumating ang araw ng paghukom. Habang buhay pa tayo, hindi pa tayo namamatay. Kasi yung kamatayan, yung pangatlong yugto ng ating buhay, yung pang-apat naman ay araw ng paghukom, araw ng pagbangon muli ng mga patay. Bago dumating yun, dapat yakapin na natin, ibaling na natin ang ating sarili sa reliyong matuwid, tamang reliyon, ang reliyon ni Abraham. Ang reliyon na ito ay ang katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sa pamamagitan ng reliyong ito, sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa pamamagitan ng fitra na ito, nilalang niya ang mga tao. Ito ang reliyon ng ating amang si Abraham. Napakalinaw At kapag ikaw ay nanatili sa reliyong ito, ipinangako po sa atin. Siya mismo nagsabi, Muslim, palibasa kayo'y sumampalataya sa aming mga tanda at kayo'y mga Muslim, pumasok kayo sa paraiso. Siya mismo ang mag-aanyaya sa atin sa pagpasok sa paraiso. Sa makatwid, ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang kaligtasan na ating inaasam-asam. Napakalinaw po. Kaya ito naman ang challenge si Karashid. Saan namang talata ng Biblia na kapag hindi ako Roman Catholic, kapag hindi ako dating daan ni Soriano, kapag hindi ako Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, kapag hindi ako naniwala sa pagkasugo ni Manalo, sa pagkasugo ni Eliseo Soriano at ni Daniel Rason, kung hindi ako Baptist, hindi ako Methodist, hindi ako Protestante, hindi ako Roman Catholic, hindi ako Jehovah's Witness, hindi ako Seventh-day Adventist, saan pong talata ng Biblia mababasa niyo ako'y mapupunta sa impyerno? Sapagkat may nabasa ako sa Quran na kapag wala ka sa Islam, ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Sa makatwid, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Manapa, mapupunta ka sa parusang ng impyernong apoy. Paano? Granting, mga kapatid. Giving you the benefit of the doubt. Paano kung totoo ang sinasabi ng Quran na kapag wala ka sa Islam, ikaw ay mapapabilang sa mga talunan? Ako naman ang challenge ko sa inyo, saan talata ng Biblia na kapag hindi ako kaanib ng iyong reliyon, ay ako'y mapupunta sa impyerno? Saan po? Yan ang challenge ni Karashid Indasan. Yan ang challenge ni Karashid Indasan. Sa Biblia, wala pong pangalan ng reliyon. Kaya nga nagtatalo-talo kayo kung ano pangalan ng reliyon masaklap pa dyan Pati yung kung kailangan ng, masaklap pa dyan, pati yung salitang usapin ng kung kailangan ng reliyon o hindi, pinagtatalunan nyo pa Pagkatapos pangalan ng reliyon, pinagtatalo. Alam ko po, mayroong pong tinatawag na dalisay na reliyon, description ng reliyon. Yan po yung nasa James chapter 26 verse 27. Sa mga susunod episode po natin, tatalakayin po natin ang mga bagay na yan. Ipinakita ko lang po sa inyo, ipinarinig ko po sa inyo, na sa Quran po napakalinaw na talagang kailangan ng reliyon. Utos ng Diyos na ating yakapin ng reliyong ito. Iharap natin ang ating sarili sa reliyong ito. Dito natin ipanatili ang ating sarili sa reliyong ito. Ang matuwid na reliyon, ang tamang reliyon. Ang matuwid na landasin. Sukat nating ikaligtas. Siya mismo ang may utos Siya mismo ang nagbigay ng pangalan. Siya mismo ang nagsabi ko anong pangalan ng reliyong ito. Kaya napakalinaw, kapatid. Napakalinaw. Dito namin kayo inaanyayahan, mga kapatid. Bago dumating ang araw na kung saan ay walang sino man ang makakapigil. Kaya mga kapatid kong Muslim, maawa kayo sa inyong mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalatayang ito. Maawa kayo sa inyong, at tandaan po ninyo, ang kabutihan, gaano man kabait ang isang tao, wala sa matuwid na landas, kailanman ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihang kanyang ginawa. Hanggang dito na lamang po muna, mga kapatid, mga kababayan. Ito po si Karashid, nag-iiwan po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.